Mula nung pumasok yung May mga parts, di kami nakabiyahe ni tatay, halos isang linggo. Isang linggo rin yung tayo no? Ano mainit yung panahon. Si tatay medyo sumasama rin yung pakiramdam, kaya nagpahinga muna kami ng 1 week para makarecover yung mga katawan namin. Nagulat nga ako, sa apps nga nila Lalamove, nakita ko nung kahapon, kasi kahapon lang ako nang check ng apps ko eh. Bale yung ratings natin doon sa may cancellation bar ko, bale 4 na bar yun mga parts. Yung ratings ko nasa excellent siya. Bali sa pang-4 na bar, 3/4 yun naman niya. Halos mapupuno na yun. Ngayon, chinik ko kahapon, biglang naging 3 bar na lang. Medyo masakit yung lalamunan ko, pasensya na kasi kakainom ng malamig. Tsaka naghalo-halo kami ni tatay nung nakataan. Naalala ko na, sabay chowking. Di ba nagtubos kami ng nagtubos kami ng plaka. Ngayon pag uwi, nag-chowking kami. Halo-halo daw, yung malaki pa. Yun, dahil doon nagkasakit eh. Hindi kayo nakabiyahe sa linggo eh. Good day mga parts! Today is another booking day na naman tayo. May 6 ngayon, Tuesday, 2025. Etong first booking namin mga parts, papunta kami sa may regular customer namin. Bali, ayaw kasi ni Sir ipa-vlog to mga parts. Gusto niya private lang. For business security na rin. Etong regular customer namin mga parts, matagal na rin to eh. Halos taon na kami nagka-transact nito ni Sir. Pagka Pasko nga, nagbibigay sa akin ng bonus yun eh. Kaya, salamat Sir ha. Kilala mo na kung sino ka. Kaya etong first booking, i-skip namin mga parts. Bale sa second booking na kami magbablog. Pinapaalam ko lang sa inyo na papunta na kami sa may regular customer namin. Bale ayun yung first booking natin. Bale ang bayad sa amin Sir dito ay 2K mga parts. Kung ibubuk ni Sir baka mura lang eh. Siguro 1.2 or 1.3 lang, mga ganun yun kay Lalamove. Pero dinagdagan niya, nilakihan niya. Kaya okay din pagka ganito may mga regular customer ka. Lalo na mataas sa per ni Lalamove yung binabayad sa atin. Mula nung pumasok yung May mga parts, di kami nakabiyahe ni tatay, halos isang linggo. Isang linggo rin yung tayo eh no? Mainit yung panahon. Si tatay medyo sumasama rin yung pakiramdam, kaya nagpahinga muna kami ng 1 week para makarecover yung mga katawan namin. Ngayon, nagulat nga ako, sa apps nga nila Lalamove, nakita ko nung kahapon, kasi kahapon lang ako nang check ng apps ko eh. Bale yung ratings natin doon sa may cancellation bar ko, bale 4 na bar yun mga parts. Yung ratings ko nasa excellent siya. Bali sa pang-4 na bar, 3/4 yun naman niya. Halos mapupuno na yun. Ngayon, chinik ko kahapon, biglang naging 3 bar na lang. Kasi nga gawa ng isang linggo kami ni tatay na hindi nakabiyahe kay Lalamove. Ganun dito eh, pagka hindi ka bumiyahe, bumababa yung ratings mo hanggang sa maubos. Pag naubos, masususpended ka na or mababan ka na mga parts. Parang kailangan talaga bumiyahe ka. Pagka hindi ka bumiyahe sa loob ng isang buwan, baka magugulat ka, yung apps natin suspended na or ban na tayo. Ang ginagawa ko lang para mabilis ulit tumaas yung rating natin sa may cancellation bar ay nagpapa-ratings ako sa mga nagbo-book mga parts. Hanapin nyo lang yung nag-book. Pag nakita nyo na yung nag-book, sabihin nyo lang, Ma'am, Sir, baka pwedeng pa-ratings naman ako. Kani-ratings kanya ng 5 star o ganun, tapos nag-comment siya ron. Okay na yun mga parts. Para mabilis tayo makabawi sa cancellation bar natin, para mabilis tumaas. Ganun ang ginagawa ko. Nagpapa-ratings ako sa mga client natin. Ayun mga parts, bali na pick up na namin yung sa may regular customer namin. Kita nyo, parang halos wala kaming laman, di ba? Konti lang. Pero idediretso na namin to kasi urgent to kay Sir eh. Pagka-deliver namin, dinideliver na rin to sa iba, kaya idediretso na muna namin to. Bali yung layo nito ay 40 km mula rin sa may pinag-pick upan namin. Pero di ko sasabihin yung lugar ha. Sa ko pinick up, sa namin dadalhin kasi nga private to mga parts eh. Pinapa-private ni Sir. Bali 40 km, 2,000 yung binayad sa atin. Kaya di ba okay na rin? Kaya ganun lang mga parts. Bigyan lang natin yung mga client natin ng mga good quality service para may mga nagtitiwala sa atin, di ba? Kung baguhan ka, ganun gawin mo. Good quality service sa mga client natin. Pakita natin yung magandang trabaho natin. May magtitiwala sa atin bandang huli. Kaya kukunin ka na regular customer nila. Kaya pagka baguhan ka, ganun lang gawin nyo mga parts. Para dumami yung mga regular customer natin. Kasi kapag nagtiwala sa iyo mga parts, ganun ang gagawin, kukontratahin ka niyan. Tapos magpapa-regular customer sa yan. Ayun mga parts. Meron na naman nag-viral sa may Facebook yung road rage na naman sa daan. Kilala nyo ba to? Si Yana, the Great Pretender. Di parts, di dahil ganun. Ito, sasabihin ko sa inyo, opinion ko lang ito kasi nga, napanood ko rin sa Facebook eh. Si Yana nga, yung naka motocross na motor na minaliit niya yung
SUV na naka-Hilux natin sa sakyan ni Sir Jimmy. Ito mga parts, sa opinion ko lang ito kasi para sa akin, yung kahihiyan na nangyari kay Yana, sapat na para sa kanya yun. Diba? Buong Pilipinas, kilala na siya. Ganun yung pinakita niyang ugali. Minalit niya yung driver ng pickup truck. Kung ako kay Sir Jimmy, mga parts, kasi mabait naman talaga siya eh. Kumbaga, nakapagtimpi nga siya nung oras na minamaliit siya ni Yana, diba? Kaya nga kung ako kay Sir Jimmy, patawarin niya na. Kasi ang Diyos nga natin nagpapatawad. Tayo pa kaya, diba? Kasi kung ano ginawa mo sa kapwa mo, ganun din ang gagawin sa'yo. Gaya ng pagpapatawad ni Sir Jimmy, diba? Kung siya naman ang hingi ng tawad, patatawarin din siya ng Diyos. Kita mo si Yana, kung anong ginawa niya sa kapwa niya, ganun din ang nangyari sa kanya. Ang bilis pa, diba mga parts? Ginawa niya sa kapwa niya, ilang araw lang, kita mo, binalik sa kanya yung ginawa niya ng mga tao sa kanya. Ganun kabilis. Kaya kung gagawa ka ng maganda sa kapwa mo, maganda rin yung gagawin sa'yo mga parts. Kaya nga, believe din ako kay Sir Jimmy, noong mga oras na yun, kahit na siya, kahit na minamalit siya, di ba? Na control niya yung temper niya, na hindi siya magalit sa kapwa niya. Hindi gaya kay Yana, hindi niya na-control yung temper niya. Kaya akala niya ganun lang, pagka basta-basta mo ilalabas yung temper mo sa tao. Kasi popost mo, di ba? Kasi dahil sa pera talaga kaya nagagawa yun. Si Yana, siguro naisip niya na malaki kikitain niya ron pagka pinost niya yung ganung mga road rage, mga parts. Di ba nga, hanggang ngayon, hindi niya pa binubura yung video niya kasi kumikita pa yun. Tapos yung mga nandidis din, yung mga sumasabay, di ba? Ganun din. Pinapahiya yung taong napahiya na ganyan, tinidis nila para kumita rin sila ng pera mga parts. Ganun lang yung ngayon, labanan sa pera ngayon. Kahit na hindi magandang gawain, nagagawa na para kumita lang ng pera. Kayo mo, mahilig man dis, nako, malaki balik niyan mga parts. Mabigat yan pagka nandidis ka ng tao, tas para sa pera, para kumita ka lang ng pera, magagawa mong ilaglag yung tao mga parts, di ba? Maraming gumagawa ng ganyan sikat na nga ngayon Di ko na example kasi napakadami ang mga nandidis ng tao para kumita ng pera kay YouTube, kay Facebook, kay TikTok, di ba? Wala lang mga pads, nagkukwento lang ako sa inyo kasi matagal tong booking natin, 40 km to, baka ilang booking lang magawa namin. Pero sasabihin pa rin namin sa inyo kung magkano ang kinita namin. I-add ko na to, itong bayad sa atin ng regular customer natin. Tsaka yung makukuha ko pang booking mamaya. Medyo masakit yung nalamunan ko, pasensya na kasi kakainom ng malamig, tsaka naghalo-halo kami ni tatay nung nakaraan. Naalala ko na, sabay chowking. Di ba nagtubos na kami ng nagtubos kami ng plaka. Kaya pag uwi, nag-chowking kami. Halo-halo daw, yung malaki pa. Yun, dahil doon nagkasakit Hindi kayo nakabiyahe sa linggo Sumabay pakaramdam. Sa linggo kami hindi bumiyahe. Yun, bumaba yung namin, ratings namin sa Lalamove. Time check tayo mga pards, 10:21 AM. Nasa may Rojas Boulevard kami. Yung ganap dito, traffic, kabilaan. Dito traffic din. Pero may stoplight dyan. Ayun na yung Baywalk. Lagpas na ba tayo sa may yung mga bagong gawang bato-bato dyan? Lagpas na tayo, no? Lagpas na. Anong tawag doon? Basta Baywalk. Yun na rin yun. Parehas lang. Boracay ba yun? Hindi pa. Yung bagong gawa dyan ng bato-bato. Pinapasyalan ng mga tao. Walang alam tayo sa mga ganyan-ganyan Puro tayo biyahe kilala mo Kaya hindi ko na alam kung anong tawag doon Okay na mga pards, bali tapos na namin i-deliver yung first booking natin sa regular customer natin. Time check tayo, 11:56 AM. Kakain muna kami ni tatay kasi mag-alas 12 na rin, kaya mananangalian muna kami. Ito yung budget meal namin na pagkain, nagbabawang kami ng kanin. Tapos tubig, bumibili lang kami ng ulam sa labas. Magkano to tayo ulam tayo? 140, 70 isa. Masarap yung binili ni tatay Mechado. Tapos to tayo? Pusit, adobong pusit. Kaya 140 yung namin ulam namin. Tapos yung 60, bibili kami ni tatay mamaya ng tinapay na lang. Okay na yun. Kuminsan pa nga, hindi pa naubos yung 60. Mga 30 tinapay lang. Kasi may baon naman kaming tubig. Kaya kuminsan nga, wala pang 200 yung pangkain namin sa maghapon Kasi kumakain kami ng hapunan pag uwi na namin ng bahay. Kaya kailangan mga pagka bumibiyahe ka, alam mo, huwag sobra-sobra yung kain mo. Kasi pag nag-gearbox tayo, meron paghanap ng CR. Lalo na yung gasolina na mapuntahan mo, ayaw magpera ng susi. Nako! Matamuan na lang. Tawagin mo na lahat ng santo. Kaya masasabi ko, hinay-hinay na sa pagkain. Kasi malayo pa yung uwian natin. Ito mga pards, may lumabas Maribeles to Balanga to Bacoor sa halagang 4,259. Sakto to kung napunta ka ng Maribeles Bataan, no? Pabalik, may porto ka.
Paranaque to Tagaytay, 921, 300 kg. Sakto yun, no? Kung galing ka ng Maribeles, nag-deliver ka doon, no? 4-2, pwede na yun. Pagtyagaan mo na yun. Kesa wala kang makuha pabalik. Kaso walang kumukuha eh. Parang walang driver doon sa may Maribeles ngayon na ano, lalamove. Nakarating pa dito eh, no? Hindi, walang driver doon na malapit. Kasi kung mga taga Pampanga nandun na mga nakatambay sa Pampanga, malayo pa yan, Maribeles. Time check, 1:16 PM. Bali, ito na yung pan-second booking natin. From Las Piñas going to Manila sa halagang 666. Ang layo ng pickup location ay 3.8 km. 600 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Okay mga pards, pick up tayo. Second booking natin to, bali. Pero dadalhin natin frozen meat. No, Greg. Saan ba RDU ng Robinsons Manila? Ano nakalagay basement RDU, Robinsons Place Manila. Dalawa ba nun? Meron sa Pedro Hill. Sa may 7-Eleven. Doon ng pasukan ng basement. Sige. Kasi ba may pumunta ang Pedro Hill. Ang layo na ikutin ko pagka one way yan. Doon. Sige. Alam ko na. Tinawagan ko yung asawa ko, mga parts, kasi doon nagkatrabaho yun sa pagdideliveran natin sa may Robinsons Place, Manila. Ayun kasi pagdideliveran doon, RDU. 3 street yun sa may Padre Paura, yung kabila niya, Pedro Hill. Meron din dito kasi isang paikot lang yun. Bali, puro one way yung pag lumagpas ka, ang layo nang iikutin mo. Kaya tinanong ko sa kanya kung nasan yung RDU ng Robinsons Place, Manila. Ito mga parts, marami nagtatanong nito ano daw ba yung Lalamove wallet Kasi yung mga newbie, gusto nila malaman kung ano daw yung Lalamove wallet. Kay Lalamove, ang tawag ay Lalamove wallet. Sa mga Grab, ang tawag ata nila top up, mga pards. Ang Lalamove wallet, mga pards, doon kinukuha ni Lalamove yung commission niya. Doon niya sinisingil sa atin. Sa Lalamove wallet, pwede tayo mag-top up kasi sa Grab Pwede natin lagyan yon via GCash ng pera. Kunwari, maglagay ka ng 500, pagka may isang booking ka, tapos cash yun, binayaran tayo ng customer, doon naman kukuhanin ni Lalamove. Sa Lalamove wallet natin, doon niya ikakaltas yun, yung commission niya. Pagkatapos, pag kami nakukuha tayong booking na Lalamove wallet, pagkatapos mo yon, dun siya mapupunta sa Lalamove wallet. Pwede nyo rin i-cash out yun, yung Lalamove wallet. Kunwari, puro credit lagi kinukuha nyo, puro Lalamove wallet, napupunta dun, naiipon na. Pwede nyo i-cash out. Kaso sa ngayon, parang mabagal yung cash out ni Lalamove Kasi dati nag-cash out ako, inabot ako ng 5 araw bago napadala. Sabi nila, mabilis na raw yung 3 days bago mapadala sa GCash natin. Kasi kailangan may register GCash ka sa may Lalamove apps natin. I-register mo dun sa kanila. Kaya pagka ika-cash out mo, dun napupunta sa GCash natin pagka kinash out mo yung laman ng Lalamove wallet. Pero ako, ginagawa ko, hindi na ako kumukuha ng mga credit ng mga Lalamove wallet kasi naiipon nga dun. Ang hirap i-cash out. Matagal mag-cash out, kaya ginagawa ko, puro cash na lang kinukuha ko. Kumukuha na lang ako ng Lalamove wallet, yung pagka mauubos na yung Lalamove wallet ko, yung top up ko. Kumukuha ko na isa para pondo yun dun. Para kinabukasan, ayun yung pangano natin, bayad sa commission ni Lalamove sa mga ibibiyahe natin. Ayun yun mga pards, ang ibig sabihin ng Lalamove wallet. Dito na tayo mga pards, sa may Macapagal Boulevard. Dito ako dumaan. Alam nyo na kung bakit dito ako dumaan. Mas safe. Kaso mga pards, minsan parang naiisip ko rin, bakit din yung mag-post ng mga dinadaanan mo, yung mga gaya na may iniiwasan tayong asbo. Kasi baka mamaya may nanonood dyan, di ba, nakakita. Diyan ka pala dumadaan Diyan pala kayo shortcut tatambangan namin kayo dyan. Alam nyo mga pards, kaya nga ako nagtrabaho ng ganito, Lalamove driver. Kasi gusto kong maging legal Kaso nga lang, parang nangyayari ngayon, parang lumilit na yung mundo namin ni tatay Dahil sa mga nanguhuli, parang naging criminal na tayo Kasi halos lahat ng lugar iniiwasan na namin. Parang bawal ka na. Oo, parang napapansin ko lang parang bawal na dumaan ng kailangan maingat ka kasi pag nahuli ka na nahuli, uubusin yung mo kakabayad ng bayad sa di ba? Hindi na tama mga parts kasi kaya nga tayo lumalagay sa legal, nagbabayad naman tayo sa gobyerno, yung mga rehistro sa sakyan natin, kumukuha tayo ng LTFRB, tapos kada rehistro natin nagpapa-smoke belching tayo. Pagdating sa labas, ganun, huliin ka ng huliin. Kailangan mo umiwas na umiwas kasi pag nahuli ka na nahuli, ubus yung pera mo. Kaya ang gagawin mo ngayon, parang ang kriminal na umiiwas, nagtatago, may iniiwasan ka. Kasi pag napunta ka doon, nakita ka, huliin ka, di ba? Parang hindi na tama pumapangit na yung gobyerno natin ngayon baguhin dapat yung sistema Parang may hadlang sa pagtatrabaho at paghahanap buhay natin na hindi naman tayo gumagawa ng masama. Ganun ang hirap na maghanap ng matinong trabaho ngayon kasi matinong ang trabaho mo, may hadlang naman sa'yo, parang ganun, pahihirapan ka din. Kapwa Pilipino, tayo rin, pinahihirapan natin yung kapwa Pilipino natin. Imbis na sana
makatulong sa atin. Hindi, parang pinahihirapan tayo mga naghahanap buhay. Ayun lang sa palagay ko lang yun kasi parang ganun yung nararamdaman ko ngayon Naman din ako, nahihirapan ako imbis na yung way namin, malapit lang sana yung pupuntahan namin. Napapalayo kami kasi umiiwas kami sa daanan na yon kasi meron nag-aabang doon. Diba? Kaya ang nangyayari, napapalayo kami. Tapos imbis na makakatipid tayo sa diesel, gawa nga na malapit lang yung pupuntahan natin. Ginagawa, umiikot tayo para iwasan sila. Isipin mo, lahat ng city meron. Di, lahat iniiwasan mo yan, tinataguan mo yan para hindi ka mahuli, diba? Anong gagawin ba sa sasakyan natin? Paano bang sistema nalilinisin? Kahit sprayan mo na sprayan ng tubig yan, sabunin mo araw-araw, pagdating sa kanila, babagsak ka pa rin. Anong gusto nila? Sira na kamot ang putyo kapupuga. Anong gusto nilang gawin natin? Araw-araw aayusin natin yung makina natin para hindi tayo umusok na nun. Kasi parang sabik na sabik silang hulihin ka Maganda yung yung Suzuki Carry, no? Hindi gasolina na. Kaso nga lang, ang ano lang kaya Suzuki Carry kasi, medyo maliit siya. Hindi kaya mas malaki L300 Ito, 8.5 to Siguro yung hindi ko lang sigurado kung tama, mga 7.5. Kasi napansin ko na yung laki niya, tsaka yung lapad niya. Kaya kailangan talaga doon, walang upuan tanggal. Sa amin kasi may upuan pa to Kasi sa amin, nakakabit yung upuan para pag namamasyal kami may upuan. Hindi namin tinatanggal. Sa talaga, Suzuki Carry, kailangan nyo nang tanggalin yung upuan nyo para lumuwag-luwag siya. Pasensya na kayo mga parts sinasabi ko lang yung mga nararamdaman ko ngayon. Pero kung gusto nyo akong tulungan, pwede nyo pa sa amin natin ng Gcash. Lalagay ko na yung Gcash ko Pag gusto nyo kami tulungan para, kasi nalulungkot kami ni tatay para sumesaya naman kami dalawa, padala kayo ng Gcash kami. Dito na tayo mga parts sa may UN Avenue, malapit na kami. Bale, 1 kilometro na lang. Tama pala sinabi ng asawa ko, wala raw sa may Padre Paura, wala rin sa may Pedro Hill ang entrance ng RDU ng Robinsons, Manila. Nasa may pala, Adriatico pala. Buti tinanong ko sa asawa ko. Pero ngayon, tinawagan ko na yung customer namin. Tinanong ko sa kanila kung saan yung RDU. Yung nga sinabi niya, dun sa may Adriatico daw entrance ng basement papuntang RDU. Dito kami ngayon mga parts sa may Tomas Mapua, Binondo. Dito kami mga anting ng booking. Maraming booking ngayon sa Manila. Pero yung papauwi na hinahanap namin Kasi 3:36 na ng hapon. Time check tayo, 3:56 PM. May nakuha na kaming pangatlong booking. Ano pala to mga parts? Multiple drop-off tayo. From Manila going to Valenzuela, going to Nagkaisang Nayon. Sa halagang 926. Ang layo ng pick-up location ay 2.8 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Papunta na kami ng pick-up location mga parts. Yung booking natin, isang pick-up, 2 drop-off. Bali Valenzuela tsaka Nagkaisang Nayon yung drop-off natin. Pero halos magkalapit lang din naman yun, kaya kinuha ko na. Papauwi sa amin, malapit na rin sa amin yung last drop-off namin Mga daw, mga bond paper din pipick upin namin. Tingnan natin kung konti lang to o makapagsabay pa kami. Kaso mabigat yun malamang pagka bond paper, papel, mabigat. Linawin ko lang mga parts itong booking natin nakalagay dito, Manila to Valenzuela to Nagkaisang Nayon. Nagkaisang Nayon, Novaliches na yun. Pero yung Valenzuela, tinignan ko, chinek ko ulit yung map niya, nakalagay sa Novaliches din kaya pala magkalapit lang nagtaka ako kasi Valenzuela malayo pa sa Novaliches yan Yun pala, yung drop-off natin na dalawa, parehas siyang Novaliches, magkalapit lang. Yan, dito. Ito na yung park ng Binondo, Parke, Palaruan. Tawag dyan, ano ba tawag dyan? Dito na tayo, kakalang tayo rito. Ito na yung One Luna. Dito, nakahilera dito yung pipick-upan natin. Pero bago tayo pumunta ron, tawagan muna natin kasi malapit na tayo Sundin ko na nasa book ma'am kasi una si Savewise Sa nangyayari, kulay lapu-lapu sa kapasok. Kasi Oo. na ilalabas. Lapu-lapu muna. Tara. Okay mga parts, pick up na natin yung pang third booking natin. Papunta tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 20 km. Alright, let's go! Ito na tayo mga parts sa may drop-off location natin. Kaso umuulan. Baba na natin tayo? So mabasa no? Mabasa ng ulan. Sa mga parts, deliver natin yung 2 drop-off namin. Itong pangatlong booking. Ito bigay sa amin ni ma'am. Nagbigay siya ng 1,300 itong huling booking namin. Bale may tip kami na 450. Kasi ang babayaran niya 856 lang 926 yung booking. Meron siyang wallet na kasama na 70 pesos. Kaya binayaran nilang cash 856 lang. Dagdagdag si ma'am kasi binuhat namin yung yung mga bond paper pinasok sa kanila. 2 draft yun Income reveal tayo mga parts. Bale isang regular client tsaka 2 booking lang yung nagawa namin mga parts. Sa maghapon biyahe
binahe namin na. Yung dalawang booking namin, ang kinita namin ay 1,273. Pagkatapos, nung panghuling booking namin, nakakuha kami ng 440 na tip mga parts. Ngayon, i-add natin dito sa 1,273 yun. Sabihin natin naka 1,700 kami dito. Pagkatapos, i-add naman natin yung 2,000 yung regular client namin mga parts. Ang kalalabasan nun bale 3,700 lahat. Ngayon, bawasan naman natin ng 1,100 na diesel tsaka 200 na pangkain bale 1,300. 3,700 minus 1,300 equals 2,400. Ayun ang kinita namin ngayon mga parts. Naka 2,400 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove.